Babalikan ko lang po, sorry Sec, ito pong Metro Manila Flood Management Project kasi mismo po dito no sinasabi nga nung report ng World Bank na talagang bahagi ang DPWH dito sa proyektong ito no. At Mm. meron din kayo responsibilidad. Opo, ano ba ang report ng inyo pong mga tauhan? Kasi as you, siguro alam nyo na, no, Sec, na 7-year po itong programang ito, inutang natin sa World Bank at maging sa Asian Mm. Infrastructure Investment Bank. Ngayon, Mhm. nagkaroon ng extension ng 2 taon. Ngayon, Yeah. ang pinakahuling balita nga po, no, doon sa una po nating nabanggit na po sa inyo, dahil sa sorry po sir ha, sa kabagalan Mm. ng gobyerno at saka doon po sa pagtukoy sa lokasyon ng mga pumping station, yung pungang sinasabi po 'di ba na orihinal na bago ha, kasi po ang orihinal 36 nabawasan ng dalawa 30, 36, eh. opo 34 na lang. Ngayon, yung new pumping stations from 20 naging 4 na lang na pumping station. So, ano po effect nito sa pangkalahatan pong proyekto natin? Bagamat MMDA, pero may sinasabi din po dito na pagtukoy ng DPWH dito nga po sa mga lokasyon nito, etc. Ano effect nito ngayon sa pangkalahatan po na ang gusto nga natin is mabilis na pagbaba ng tubig, baha? Well, actually kaya tama yung sinabi mo na 36 naging na-reduce ng konti. I think ito na lang yung pwedeng punduhan dun sa World Bank program. So yung dating proposal yata noon, o pa yan nung wala pa kami dito sa administrasyon na ito. Mm. Yung proposal nila noon na 20, naging 4 lang as far as we know. Mm. 4 na lang yung new pumping station. So yun pa rin ang sinasagawa. But at the same time, yung focus namin is actually to rehabilitate muna yung mga existing pumping stations for now. Kasi yung mga new pumping stations actually kailangan din ng mga detailed design at saka yung right of way, Oo. mga ganon. So it takes time. And sabi mo nga, I think naantala rin yata yung pagpapagawa noon tong World Bank assisted projects in the past administration because of the pandemic. Naantala ng 2 to 3 years yan. So ngayon kami sa DPWH ngayon, yun ang puspusan na yun ang ginagawa namin. Aside from that, Ted, kasi yung World Bank program, maraming components yan eh. Ang components. Sa amin lang yung sa mga pumping stations. Now, meron ding components to address yung waste management. Yes. Opo. Meron ding component actually yung sa resettlement issues. Opo. Yung So, yun yung mga ganon. And meron din environmental issues na pinag-uusapan. So, there are other agencies also involved dito sa mga other components. Dito ho ba nakatutok si Presidente? Dito. Well, lahat naman tinututukan ni Presidente, hindi lang dun sa component namin. Pati yung component ng mga other agencies, actually dapat tinututukan naman lahat. Kasi sir, if you recall, nung huling SONA na Presidente last year, di ba, nag-mention siya ng flood control, no? Tapos, ironically, kinabukasan noon, bumaha sa Metro Manila. Tama naman. Oh, I think yan, you're talking of the Typhoon Karina na Dizon of the President. But yung the amount of rainfall that came, yun sa Karina na yan, is even bigger than Ondo yata. But yung floodwaters niyan, if you recall, yung floodwaters niyan, hindi tumagal ng lingguhan. Opo. Sige po. It subsided naman in a few days lang. Opo. In a few days, hindi kagaya yung Ondoy noon na sa 3 linggo yata, may baha pa sa Metro Manila.